Isang mapagpalang araw sa lahat. Kumusta naman ang mga nagsisigandahan at nagsisigwapuhan kong mga estudyante? Bago tayo tumungo sa ating formal na talakayan sa araw na ito, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagdarasal kami para sa inyong pagpapala sa aming pag-aaral. Pagpalain niyo po kami upang magtagumpay sa aming mga pangarap at makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng aming mga gawain. Amen. Bago ang lahat, pakibukas muna ng inyong mga kamera para sa ating dokumentasyon para sa araw na ito. At para matiyak ko rin na nariyan nga talaga kayo na handang matuto at makinig. Maraming salamat, maaari nyo nang i-off ang inyong mga kamera. Bago tayo dumako sa bagong aralin, atin munang balikan ang tinalakay natin noong nakaraang linggo. Sino po ang maaaring sumagot? Isang mapagpalang araw po sa lahat. So noong nakaraang talakayan po, tinalakay po natin ang mga makata at natatanging akdang patula sa panahon ng propaganda at himagsikan. Sa panahon po ng propaganda, meron po tayong tatlong makata. Ito po ay sina Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez. Habang sa panahon naman po ng himagsikan, meron rin po tayong tatlong taluktok ng tahasang mapanghimagsik at ito po ay sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Apolinario Mabini. Yan lamang po, maraming salamat. Mahusay ang iyong tinuran, batid kong nakinig at may natutunan talaga kayo noong nakaraang linggo. So ngayon, handa na bang tumuklas ng panibagong aralin? Opo, sir. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating formal na talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang pampapukaw na gawain. Ito ay pinamagatang hula hoop. Panuto, ibigay ang mga hinihinging pangalan o salita sa pamamagitan ng mga larawang makikita sa screen. So, magbibigay muna ako ng halimbawa. So, pag-uugnayin nyo lamang ang dalawang larawan para makabuo kayo ng isang salita. So, sa larawan, ang mabubuo nating salita ay lakbay-aral. Dahil ang unang larawan ay nagpapakita ng paglalakbay at ang pangalawang litrato naman ay nagpapakita ng pag-aaral. Naunawaan na po ba? So, tungo tayo sa unang bilang. Ano kaya ang pinapakita ng mga litrato? Anong salita ang mabubuo mula rito? Huseng Batute. Tama, ang tinutukoy ng mga larawan ay Huseng Batute. Sunod. Tanaga. Mahusay, ang dalawang larawan ay nagpapakita ng salitang tanaga. Tungo tayo sa panghuli. Lupi K. Santos. Tama, ang tinutukoy ng mga larawan ay Lupi K. Santos. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. So base sa mga nabuo niyong salita, ano kaya ang mga tungkol dito? Ano-ano ang mga ito? Sila ay mga makata at iba't ibang akdang patula. Tama, ito ay iba't ibang akdang patula at ang iba naman ay pangalan ng mga makata. Ngayon, tungo tayo sa mga layunin na dapat nating matamo ngayong araw. So ito yung mga inaasahan ko habang at pagkatapos ng ating talakayan. Una, nakatutukoy ng iba't ibang makata at akdang patula sa panahon ng Amerikano at Hapones. Pangalawa, nakapagbabahagi ng sariling opinyon tungkol sa mga paksa o tema ng maakdang patula noong panahon ng Amerikano at Hapones. At ang pangatlo, nakabubuo ng isang haiku na may temang tungkol sa pag-ibig. Ngayong alam niyo na ang ating mga tunguhin o kaya naman ang ating mga layunin ngayong araw, tungo muna tayo sa isang pampasiglang gawain. Ito ay pinamagatan kong Rainbow Game. Ang panuto lamang nito ay makikita sa screen ang lahat ng kulay ng bahaghari. I-solve ang mathematical equation dahil ang bawat kasagutan ay may katumbas na kulay at ang bawat kulay ay may katumbas na pangalan ng makata at akdang patula. Tukuyin lamang kung sa panahon ng Hapones o panahon ng Amerikano ito nabibilang. Simulan na po natin. Sino ang maaaring sumagot? 9 times 3 is equals to 27.
Mahusay. Ngayon, alamin natin kung sa anong kulay ng bahaghari na tapat ang number 27. At aalamin mo ulit kung sa anong panahon nakabilang ang salitang nasa likod nito. Nasa red. Florentino Colantes. Siya ay mula sa panahon ng Amerikano. Mahusay. Tama ang iyong kasagutan. Sunod. 180 minus 160 is equals to 20. Tama. At ang kaakibat nitong kulay ay orange. Tanaga. Ito ay kabilang sa panahon ng mga Hapon. Tama. Mahusay ang iyong kasagutan. Sunod na bilang. 27 minus 18 is equals to 9. Mahusay. Ang kaakibat niyang kulay ay yellow. Lope K. Santos, kung saan siya ay kabilang sa panahon ng Amerikano. Mahusay. Tama ulit ang iyong tinuran. Sunod na bilang. 6 plus 13 is equals to 19. Tama. At ang kaakibat nitong kulay ay green. Ang kaakibat na salita ay liwayway arceo. Ito ay kabilang sa panahon ng mga Hapon. Magaling. Tama ulit ang iyong tinuran. Sunod na bilang. 121 minus 104 is equals to 17. Mahusay. At ang kaakibat nitong kulay ay indigo. Ang salitang kaakibat ay haiku sa panahon ng mga Hapon. Mahusay. Ito ay kabilang sa panahon ng Hapon. At ang panghuli. 111 minus 101 is equals to 10. Tama. At ang kaakibat nitong kulay ay violet. Severino Reyes. Siya ay mula sa panahon ng Amerikano. Mahusay. Siya ay kabilang sa panahon ng Amerikano. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at nabatid ko na kahit papaano'y may nalalaman na kayo sa kung sino-sino at kung ano-ano ang mga akdang patula sa panahon ng Amerikano at Hapones. Tungo na tayo sa ating formal na talakayan. Magandang araw sa lahat. Ako si Binibining Janice T. Hinaniban at ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa mga makata at natatanging akdang patula sa mga panahon ng Amerikano at Hapones. Magsimula na po tayo. Sa panahon ng Hapon, sumibol ng lubos ang panitikan ng bansang Pilipinas dahil ipinagbawal ng namumunong Hapon ang paggamit ng wikang Ingles at itinaguyod ang pagpapayaman sa panitikan gamit ang mga katutubong wika sa bansa. So sa panahon pong ito, binigyang diin ang pagpapalaganap ng nasyonalismo at sariling pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng wika at panitikan. Ang paggamit ng wikang Ingles ay ipinagbawal at pinaburan ang pagsusulat sa Filipino at iba pang katutubong wika. Ito ang naging daan para maipakita ng mga manunulat ang kanilang kakayahan sa pagsulat sa sariling wika na nagresulta sa masiglang pag-usbong ng panitikang Filipino. So sinunog din ang mga aklat na nasusulat sa Ingles upang masigurong hindi mabahiran ng kanluraning ideya ang panitikang nilikha. So ang layunin ng mga Hapones ay burahin ang impluwensyang kanluranin sa kultura ng Pilipinas. Kasama rito ang panitikan na nakasulat sa Ingles. Sa pagsunog ng mga aklat na ito, nais nilang hubugin ang panitikan ng bansa na nakatuon sa asyanong perspektibo at katutubong tradisyon. Sa ganitong paraan, pilit nilang binura ang bakas ng kolonyal na edukasyon ng mga Amerikano sa Pilipino. Tungo tayo sa sunod. Ang panahong ito sa kasaysayan ng bansa at ng panitikan ang tinaguriang gintong panahon ng panitikang Filipino. Bakit kaya? Itinuturing na gintong panahon ng panitikang Filipino ang panahon ng Hapon dahil sa dami ng mga makabuluhang akdang na isulat sa katutubong wika. Lumitaw ang mga manunulat
na naglalahad ng mga kwento ng bayan, damdaming makabayan at mga karanasang Pilipino. Sa kabila ng paghihigpit at sensura ng mga Hapones, naging malikhain ang mga Pilipino sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin na nagresulta sa makulay at makabuluhang panitikan. Ngayon ay kilalanin natin ang iba't ibang mga manunulat sa panahon ng Hapon. Pero bago yan, alamin muna natin ang tema ng panitikan sa panahon ng Hapon. Una, buhay sa lalawigan, pagsasaka, pangingisda at karaniwang pamumuhay sa probinsya. Pangalawa, pagkamakabayan, pagsusulong ng damdaming makabayan sa kabila ng pananakop. Pangatlo, pag-ibig at kalikasan, pagpapahayag ng damdamin at pagmamahal sa kalikasan. Pang-apat, pananampalataya at sining. Ito yung pagpapahalaga o kaya pananampalataya sa kagandahan ng sining. Ngayon, kilalanin na natin ang iba't ibang mga manunulat. Una na dito si Jose Corazon de Jesus o mas kilala rin sa tawag na Joseng Batute. Bagamat yumao na bago pa ang panahon ng Hapones, ang kanyang mga tula ay muling binasa at naging inspirasyon ng mga Makata noong panahong ito. Siya rin ang tinaguriang ama ng balagtasan o hari ng balagtasan ng talunin niya nga sa isang palitan ng tula si Florentino Collantes at ang kanilang pinagtalunan ay tungkol sa paraparot bubuyog. Nakapagsulat rin siya ng mahigit na 4,000 tula sa kanyang kolum na Buhay Maynila. At ang isa nga sa pinakasikat niyang akdang tula ay pinamagatang Bayan Ko. Ito yung tula. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita. Aking adhika, makita kang sakdal laya. Ang mensaheng hatid ng tulang Ang Bayan Ko ni Jose Corazon de Jesus ay paglalarawan kung gaano kayaman ang lupain ng Pilipinas na napakaraming pagkukuhaan ng likas na yaman upang mabuhay at hindi magutom ang mga mamamayang Pilipino. Ipinapakita nito kung gaano kaganda ang bansang Pilipinas kaya maraming dayuhan o banyagang naakit sa mga tanawin kaya sinasakop ang bansang ito. Hangarin ng tula na matigil ang pananamantala ng mga dambuhalang bansa sa mamamayan ng Pilipinas. Ang ilan pa sa mga akda ni Jose Corazon de Jesus ay ang isang punong kahoy at ang pasporo ng Diyos. Ang isang punong kahoy ay isang tula na nagsisilbing simbolo ng buhay at kamatayan. Inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang punong kahoy na unti-unting malalanta. Ang tula ay isang malalim na pagsisiyasat sa kalikasan ng tao. Samantalang ang pasporo ng Diyos naman ay isang tula na may elementong satirikal. Pinupunan nito ang maling paggamit ng relihiyon at ang kalupitan ng mga makapangyarihan. Sunod ay si Ildefonso Santos, isang Makata na nagpahayag ng mga damdaming makabayan at pagmamahal sa sariling wika sa kanyang mga akda. Si Ildefonso Santos ay isa sa mga kinikilalang manunulat sa Tagalog. Kahanga-hanga ang kariktan ng kanyang mga tula dahil sa pananalitang ginagamit niya. Isa raw siya sa mahusay at maingat magsulat ng mga tula ayon sa mga kritiko. Ang kanyang mga tula ay simple at karaniwan, ngunit puno ng diwa at damdamin. May mga tanaga rin siyang naisulat tulad ng palay, kabibe at tag-init. Ang ilan sa kanyang mga akda ay pinamagatang Pilipinas Kong Hirang at Sa Kabukiran. Ang Pilipinas Kong Hirang ni Ildefonso Santos ay isang tula na nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan at pag-asa sa kalayaan mula sa pananakop. Ang Sa Kabukiran naman ay isang tanyag na tula na nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan sa gitna ng kahirapan at digmaan.
Sunod na makata ay si Amado V. Hernandez, isang tanyag na makata at manunulat na tumalakay sa pakikibaka ng mga manggagawa at mamamayan, kahit sa ilalim ng mga paghihigpit ng mga Hapones. Noong kanyang kabinataan, nagsimula na siyang magsulat sa wikang Tagalog para sa pahayagang Watawat. Sinalaysay ni Hernandez sa kanyang mga akda ang pakikipagsapalaran at pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino. Nakilala rin si Hernandez sa kanyang mga nobela gaya ng Ang Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya. So ito ang kanyang mga akda. Isang Dipanglangit. Ito ay nagbibigay ng malalim na pagninilay sa buhay at kalayaan ng bayan at ang mga paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Sunod ay Panata sa Kalayaan. Ito ay isang tula ng dedikasyon at pagnanasa na ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Pinapakita ng tula ang malalim na pagkakatalaga ni Hernandez sa pagtanggol sa mga karapatang pambansa. Sunod, Kung Tuyo na ang Luha Mo, Aking Bayan. Tinatalakay dito yung pagsubok at kalungkutan ng bansa, pati na rin sa pag-asa na muling magtatag ng kalayaan. Ipinapakita nito ang malalim na pagmamahal at pagkabahala sa kalagayan ng bayan. Sunod ay si Gonzalo Flores, isa sa mga makatang tumulong sa pagsusulong ng makabayang panitikan sa Tagalog. Siya rin yung unang kilalang makatang Pilipino na sumulat ng haiku. Yung kanyang mga nasulat na haiku ay yung Tutubi at Anyaya. So alam kong familiar naman kayo sa haiku dahil ito yung isang akdang tula na sikat sa panahon ng Hapon. At ito yung binubuo ng 3 taludtod na may sukat na 575. Ito yung 2 akdang haiku niya. Tutubi, hila mo'y tabak, ang bulaklak ng inig sa paglapit mo. Pangalawa yung Anyaya, uli lang damo sa tahimik na ilog, halika sinta. So yan po yung haiku na nasulat ni Gonzalo Flores. Ang kanyang iba pang mga akda ay ang Pagsintay Walang Puso. Ito yung tulang tungkol sa kabiguan at kalungkutan tungkol sa isang pag-ibig na hindi nasuklian. Tumatalakay ito sa sakit na dulot ng hindi pagkakaroon ng pag-ibig mula sa minamahal. Pangalawa, Pusong Wasak. Ito naman yung tula tungkol sa sugatang puso, masakit na karanasan ng pagtataksil o ng pagkawala ng minamahal. Inilarawan ang matinding emosyon ng sakit at kalungkutan sa tula. At ang Pag-ibig sa Guni-Guni. Ito naman yung nagpapakita ng mga pangarap o mga idealisadong pag-ibig na walang katuparan. Ito yung isang pagmumuni-muni sa pagnanasa at paghahanap ng tunay na pagmamahal na minsan ay nagiging panaginip lamang. Sunod ay si Jose Maria Hernandez, isang manunulat at guro. Nag-aral siya ng pagsulat at pagtatanghal ng dula sa Amerika. Yung pinakakilalang dula niya ay ang Panday Pira. So yung Panday Pira po ay tungkol sa isang dula na tumatalakay sa kasaysayan ng isang kilalang panday noong panahon ng mga Espanyol. Pinapakita nito ang kanyang talino at kontribusyon sa paggawa ng mga kanyon para sa digmaan. So ang iba niya pa pong mga akda ay ang The Olive Garden, Night Wind, and Sunrise in the Farm. Sunod na makata ay si Francisco Rodrigo. Nag-aral sa pamantasang Ateneo po yan, Ateneo de Manila at namatay noong Enero 1, 1978 dahil sa cancer. Siya ay isa ring nanalong senador sa dalawang termino sa magkaibang administrasyon. Si Francisco Rodrigo ay isa rin pong kolumnista sa pahayagang Malaya at Philippine Star. Naging mamamahayag sa telebisyon sa ABS-CBN para sa mga kuro-kuro ni Sen Rodrigo. Kilala din na isang kritiko ng politika at isyu ng sosyo-ekonomikal.
Ang pinakasikat niyang akda ay ang Sa Pula sa Puti. Ito ay tungkol sa sabong. Ito yung dulang nagmulat sa atin sa mga isyu ng lipunan, tulad ng pag-asa sa swerte para magkapera at ang pagkalulong sa sugal. Maraming nakapaloob na kaisipan sa akdang ito, tulad ng paniniwala ng mga Pilipino sa swerte na nakakasama minsan, sapagkat tila tumatakbo na rito ang buhay nila. Karagdagan pa ay ang bisyo sa sugal na nakakasama rin, tulad sa akala na ang sugal ay puno ng kasinungalingan at pandaraya. Dahil dito ay masasabing wala talagang nananalo sa sugal. Sunod ay si Clodoaldo del Mundo. Siya ay patnugot ng liwayway, kritiko, palaaral at pangulo ng Taniw, o kaya naman ay taliban ng inang wika. Nagkamit ng Presidential Award sa panitikan at nasyonalismo. Sumulat ng may mga 100 nobela para sa telebisyon, radyo at pelikula at tumanggap ng FAMAS Award sa isa sa kanyang mga kwento. Ang isa sa kanyang mga sikat na akda ay ang Bulaga. Ito ay isang dula na puno ng katatawanan na nagpapakita ng mga tipikal na tagpo sa pamilyang Pilipino. At ang iba niya pang akda ay ang Mahiwagang Kastilyo at ang Ulilang Anghel. Sunod ay si N.V.M. Gonzales o Nestor Vicente Madali Gonzales. Isa siya sa mga pinagpipitaganang prolepikong autor ng panitikan sa wikang Ingles, profesor at periodista. Iginawad sa kanya ang pambansang alagad ng sining para sa panitikan noong 1973. Ang ilan sa mga tanyag niyang akda ay ang mga Sino Ba Kayo? Ito yung isang kwento tungkol sa pagkakakilanlan at pagtatanong sa sarili. Pangalawa, Dahil sa Anak. Tumatalakay ito sa sakripisyo ng magulang para sa anak. At ang sunod, Higanti ng Patay. Isang misteryosong kwento ng paghihiganti mula sa kabilang buhay. At ang Lungsod, Nayon at Dagat-Dagatan. Sunod ay si Narciso Reyes, isang Pilipinong diplomat at may akda sa ilang mga panitikang Pilipino. Siya ay naging chairman at naging guro, manunulat o journalist at tagalimbag ng dyaryo. Noong 1948, sumali siya sa serbisyong sibil at itinalaga sa permanent mission ng United Nations sa New York noong 1954. Ang pinakasikat niyang akda ay ang Lupang Tinubuan. Ito'y isang kwento ng pagmamahal sa bayan at kahalagahan ng tradisyon sa kabila ng mga pagbabago. Sunod ay si Liwayway Arceo, ang pangunahing mangangathang Tagalog at Filipino na nakasulat ng 70 nobela. Binago ni Arceo ang topografiya ng panitikang Tagalog at na ngayon ay tinatawag na panitikang popular sa paglalathala ng mga akdang nagtatampok ng halagahan or values, lunggati or vision at kaisipang Filipino. Ang sikat na akda ni Liwayway Arceo ay ang Uhawang Tigang na Lupa. Ang Uhawang Tigang na Lupa ay isang kwento ng matinding pangungulila at hindi matutumbasang pagmamahal. Ang iba pang sikat na akda ni Liwayway Arceo ay ang Canal de la Reina noong taong 1985 at ang Titser na ginawa niya noong 1995. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Gumiran Suzette ng Section 3F. Aking ipagpapatuloy ang talakayan tungkol sa mga naging manunulat sa panahon ng Hapon. Si Jose Esperanza Cruz o kilala bilang Dario Vergel ay pinanganak sa Malolos, Bulacan. Siya ay naging miyembro ng Balagtasyana at naging presidente ng Aklatang Bayan at Ilatat Panitik. Si Cruz ay kilala dahil sa kanyang mga tula at maikling kwento. Ang kanyang mga ulirang pag-ibig ay napabilang sa anatolohiyang 50 Kwentong Ginto ng 50 Batikang Kwentista. Si Jose ay nagsimula rin bilang mamamahayag noong 1923 sa Angmithi. Pagkalipas ng isang taon, siya ay nagsimulang magsulat para sa Taliba at pagkatapos nun, sa Liwayway Publications naman siya nagtrabaho.
So pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan, siya ay naging patnugon ng Silahis bago siya bumalik sa Liwayway at bago siya lumipat sa Aliwan. Kahit marami siyang ginagawa, nakuha pa rin ni Cruz na magsulat ng mga nobela. Ang una niyang nobela ay ang Katarungan ng Diyos na sinundan ng pangalawa, Binhi at Bunga, pangatlo, Ang Ganid, apat, Paru-parong Itim, panglima, Dugong Makamandag, sumunod ay Ang Sugat ng Puso, Sa Isang Halik Mo, Bagong Buhay, Mutya ng Dagat, Taong Demonyo, Habang Buhay at ang panghuli ay ang Tatlong Maria na ginawang pelikula noong panahon ng Hapon. Isa din sa Isidro Castillo na naging manunulat sa panahong ito na kung saan siya ay isang Hapon na sumulat ng screenplay noong 1944 at binalik na gawing pelikula. Natigil ang shooting dahil akala ng mga Hapon isang propagandistang pelikula ito. So, napag-alaman ng mga Hapon na ito pala ay isang pelikulang umiikot sa buhay ng tatlong dalagang nagngangalang Maria. So, isa sa mga akda ni Isidro Castillo sa panahong ito ay ang Lumubog ang Bituin. Isa din sa mga naging manunulat sa panahong ito si Gervasio Santiago na kung saan isa siyang manunulat sa wikang Pilipino. Nakalika siya ng maraming maikling kwento, nobela, latalain at mga sanaysay mula noong maagang bahagi ng dekada 30 at hanggang noong huling bahagi dekada ng 80. Si Gervasio Santiago ay naging patnugot ng lingguhang magasing Liwayway mula 1960 hanggang 1979. Ang ilan sa kanyang akda ay ang Lundo ng Pangarap. Si Macario Pineda ay isang batikang mangangata sa wikang Tagalog. Siya ang unang nagsulat ng wikang Ingles at nagpatuloy man siya sa pagsulat sa Ingles, higit na nakilala ang kanyang mga kwento sa Tagalog. So noong 1937, ang kanyang kwentong Walang Maliw ang Mga Bituin na nailithala sa Mabuhay ay mapalad na napili sa isa 10 pinakamahuhusay na kwento ng taon. So sa loob ng 15 taon, nakilala si Pineda sa larangan ng literatura. Ang kanyang mga kwento ay kakikitaan ng mga maingat na karakterisasyon at mahusay na paraan ng pagsasalaysay. Hinahangaan din si Pineda sa paggamit ng katutubong kulay at mahusay na kaalaman sa idioma at tradisyonal na kostubre ng mga Filipino. Sumali si Pineda sa isang grupo ng mga manunulat laban sa mga Hapon at sa taong 1946, siya ay nakilala bilang isang ganap na gerilya. Ilan sa kanyang mga akda ay ang Ginto sa Makiling at Kwento sa Buhay na Bato. So, si Inigo Edregalado naman ay isang tanyag noon sa sagisag na Odalager. Naging patnugot siya ng Pahayagang Mithi, Watawat, Pagkakaisa at Lingguhang Magasin na ilang-ilang. Isa din siya sa mga taliban ng panulaan at kilala bilang Makata ng Pag-ibig. So, ang kanyang mga tula ay natipon sa isang aklat na pinamagatang Damdamin na nagtamo ng unang gantimpala sa Timpalak Commonwealth noong 1941. So, si Inigo Edregalado bilang manunulat ng maikling kwento at nobela ay maingat niyang pinipili ang mga salitang naglalarawan ng mga tauhan at natural na salitaan at tagpuan. So, naging patnugot din siya ng sulatin ng wikang pambansa at guro ng wika sa iba't ibang universidad ng Maynila. Ilan sa kanyang mga akda ay ang Maynila sa mga kuko ng liwanag, Ang babaeng may asawa at ang Sampagitang walang bango. Sumunod ay si Rosario Almario na isang prominenteng Pilipinong manunulat sa Tagalog wika. Siya ay isang respetadong mamamahayag,
isang editor, makabayan, politiko, manager ng pahayagan at isang tagasulong ng mga anti-pangungwalta, mga kasanayan. So, si Rosario Almario ay suportado ang pagbuo ng pagsulat ng paninikan gamit ang Tagalog at sa ibang mga wika ng Pilipinas. So, bilang isang manunulat, si Almario ay ginamit ang pangalan ng panulat tulad ng Ronoel Batang Simon, Matanglawin, Rick A. Clarin, Raxa Soliman, Petronio at El Satirin. Isa sa akda ni Rosario Almario ay ang Pag-ibig at Paghihiganti. Isa din si Julian Cruz Balmaceda na naging manunulat sa panahong ito na kung saan itinuring siya na isa sa mga haligi ng panindikang Pilipino dahil sa malaking kontribusyon nito sa sariling panitikan. Siya din ay isang makata, mandudula, kwentista, mangangatha, nobelista at mananaliksik wika. So, naging patnugot siya ng surian ng wikang pambansa at isa rin siya sa haligi ng Aklatang Bayan at namuno sa mga manunulat. Sinulat niya ang mga sumusunod na akda. Una ay ang Sugat sa Puso na unang-una niyang naging dula na kinatha niya noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Pangalawa ay ang Piso ni Anita na kung saan ipinagtamo niya ang gantimpala sa Bureau of Posts. Dahil sa anak, dulang kinapalooban ng diwang psikolohikal at ang panghuli ay ang Bunganga ng Pating na kung saan itong akdang ito ay panunuligsa sa mga ususero. Si Genoveva Edrosa Matute ay ang huling manunulat sa panahong ito na kung saan siya ay isang bantog na kwentistang Pilipino. Isa rin siyang guro at may akda ng aklat sa Balarilang Tagalog na nagturo ng mga asignaturang Pilipino at mga asignaturang pang-edukasyon. Nagturo si Genoveva ng 46 na taon sa elementarya, sekundarya at kolehiyo at nagretiro bilang dekana ng pagtuturo sa dalubhasang normal ng Pilipinas. Ilan sa kanyang mga naging akda ay ang Kwento ni Mabuti, Ako'y Isang Tinig, Parusa at ang Maganda ang Ninang Ko. Ngayon, dumako naman tayo sa tula na nagmula sa Hapon. Una dyan ay ang haiku. Ito ay binubuo ng 3 saknong na may sukat na 5 pantig ang una at huli. 7 naman ang sa gitna. Hoku ang tawag dito noon, ngunit binigyan ito ng bagong pangalan ng manunulat na si Masoka Chiki na kilala bilang pinakamahusay na master sa haiku. Ang pangunahing paksa nito ay ang kalikasan at pag-ibig. Narito ang halimbawa ng haiku. Anyaya. Ulilang damo sa tahimik na ilog, halika sinta. Pangalawang tula naman ay ang Tanaga, na kung saan ito ay may estrukturang 4 na taludtod na tugmaan at may sukat na 7 pantig kada taludtod. Ang pangunahing paksa nito ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa o nagpapahayag ng masidhing damdamin. At ito naman ay ang halimbawa ng Tanaga. Palay siyang matino, nang humingay, yumuko. Ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ganito. Natapos na nating matalakay ang mga kilalang makata at natatanging akdang patula sa panahong Hapon. Ngayon naman, dumako naman tayo sa panahong Amerikano upang makilala natin kung sino-sino nga ba ang mga naging makata sa panahong ito. So, nang matapos masakop ng mga Espanyol ang Pilipinas at makuhang kagustuhan sa ating inang bayan, tayo ay kanilang binenta sa mga Amerikano at sa panahon ng mga Amerikano,
ay una nilang isinulong ang paggamit ng kanilang wikang Ingles. Ngunit nanatili pa rin ang pusong nasyonalismo ng mga Pilipino kung kaya't naipatuloy pa rin ang pagsusulat ng iba't ibang nobela, sanaysay at mga maikling kwento na siyang tinatalakay sa pagkakaroon ng kalayaan mula sa kamay ng mga dayuhan. Gayunpaman, pinayaman din ng mga Pilipino ang paggamit ng Tagalog na kung saan ay pinakita nila sa mga banyaga na mahal nila ang inang bayan at sa pamamagitan ng paggamit ng sariling wika. So, ipinahayag din nila ang Pilipinas ay para lang sa mga Pilipino. Gayunpaman, makikita natin kung paano sinakop ng mga Amerikano hindi lamang ang ating bansa kundi ang kaisipang Pilipino. Tunghayan natin kung ano nga ba ang naging ambag at kontribusyon ng mga Amerikano sa pagpapaunlad ng ating panitikan. So, dahil sa pagninais ng mga Pilipino na mapatalsik ang mga Kastila, naging tagapagsagip ang mga Pilipino nang dumating sila noong 1898 na tuluyang nagpabagsak sa pamahalaang Kastila. So, nagsimulang maglagalag ang mga Amerikano nang matalo sa pamumuno ni George Dewey ang hukbo ng mga Espanyol. At ito ay nauwi sa isang kasunduan at tinatawag itong kasunduan sa Paris sa Pransya. Pangalawa ay ang nahirang si General Emilio Aguinaldo noong bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na ipinagpatuloy niya ang pagsasagawa at pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo 1898 at ito ay ang tanda ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga dayuhan. At dahil sa pagpasok ng mga Amerikano, nagbago ang uri at katangian ng panitikan sa panahong ito. Kung sa panahon ng Espanyol, ito ay kasiyahan para magkaroon ng aliwan at magkaroon ng pagpapapuri sa Diyos. Dito naman sa katangian ng panitikan sa panahong ito, ito ay may hangaring makamit ang kalayaan. Bagamat alam naman natin na tayo ay malaya na sa panahong ito, ngunit hindi pa talaga tayo tunay na malaya. Tayo ay ginamit lamang ng mga Amerikano. Ang katotohanan ay tayo ay kanilang gagamitin muli para sa kanilang ikauunlad ng kanilang bayan. Nariyan ang hangaring makamit ang kalayaan at nais din natin ng marubdob na pagmamahal sa bayan na makamit ang kalayaan. Naroon pa rin yung nasyonalismo, ang pagkakaroon ng pagmamahal sa ating bayan at higit lalo sa nangyayari sa buong mundo. Ito rin yung pagtututol sa kolonyalismo at imperialismo. Ito yung katangian ng panitikan na isinasaad o ipinapahayag ng mga sinulat ng mga kanilang Pilipinong makata upang tayo ay hikayatin imulat ang ating isipan tungo sa pagkakaroon ng kalayaan. Narito naman ang mga pahayagan na nailathala sa panahon ng Amerikano na kung saan dito maaaring mabasa ang ilang akda o mga artikulo na isinulat ng mga Pilipino. Ito ay maaaring tungkol sa sosyo-politikal ng mga Amerikano, maaari ring kalagayang panlipunan ng mga Pilipino sa pamamahala ng Amerikano tungkol sa politika na o pamamalakad ng ekonomiya o pagpapahayag ng kalayaan ng mga Pilipino. Una rito ay ang El Grito del Pueblo o nangangahulugang ang sigaw, tinig ng bayan na itinatag ni Pascual Pobleto noong 1990s. Pangalawa ay El Nuevo Dia o nangangahulugang ang bagong araw na itinatag ni Sergio Osmeña noong 90s. At panghuli, El Renacimiento o nangangahulugang muling pagsilang na itinatag na Rafael Palma noong 90s. Sinasabi na ang panitikan sa panahon ng Amerikano ay may tatlong wika.
May 3 pangkat ang manunulat. Ito ay ang tinatawag na makakastila o naging inspirasyon ng mga manunulat si Rizal. Pangalawa ay maka-Ingles na nagsimula sa mga paaralang Filipino. Ang Ingles, maraming naisulat na sanaysay, maikling kwento at mga tula. At panghuling 3 pangkat ng manunulat ay ang makatagalog na naging inspirasyon ng mga manunulat, ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas at Urbana at Felisa naman ni Modesto de Castro. So, hindi natin matatawaran ang mga mahalagang tao sa panitikan. Ilan sa mga batikang manunulat at kanilang panitikan na naisulat sa panahong ito. Unang-una sa ating listahan ay si Lope K. Santos. Isa siyang dakila sa kanyang tulang Ang Panginoon at nakilala sa kanyang akdang Banaag at Sikat. Ang nobelista Makata, mangangatha at mambabaralang si Lope K. Santos sa 3 panahon ng panitikang Tagalog, ang panahong Amerikano ng mga Hapones at bagong panahon. Si Lope K. Santos ay binansagan din bilang ama ng baralila ng wikang pambansa at ang kanyang panulat ay mahimig, maharaya at malaman sa wikang Tagalog. Pangalawa ay si Jose Corazon de Jesus, na kilala sa sagisag na Joseng Batute dahil sa kanyang galing sa balagtasan. Isinulat niya ang mga kilalang tula tulad ng Bayan Ko, Pamana, Pagbabalik at iba pa. Siya din ay kauna-unahang hari ng balagtasan sa tulang Tagalog. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Ginoong Richard Ortanes Manillas, ang magpapatuloy ng ilang mga makata sa panahon ng Amerikano. Sumunod si Florentino T. Colantes. Isa ring batikang duplero tulad ni Batute, si Florentino Colantes, siya ang unang makatang Tagalog na gumamit ng tula sa panunulugsang pampulitika sa panahon ng mga Amerikano. So kilalang kilala siya sa sagisag na Kuntil-Butil at ang kanyang obra maestra ay ang Lumang Simbahan. Nakilala si Colantes bilang makata ng bayan dahil sa kanyang mga akda na sumasalamin sa damdaming makabayan, pag-ibig at mga isyong panlipunan. Isa sa kanyang mga tanyag na tula ay ang Lumang Simbahan na nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamalasakit sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Naging aktibo rin siya sa mga patimpalak at pagtatanghal ng balagtasan, kung saan naging katunggali niya ang iba pang mga dakilang makata tulad ni Jose Corazon de Jesus. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nagdusa siya sa hirap ng buhay sa mga huling taon niya. Ngunit ang kanyang ambag sa panitikang Pilipino ay nananatiling mahalaga. Sumunod ay si Amando B. Hernandez. Siya ay tinaguriang makata ng mga manggagawa. Sa ating panitikan, sa dahilang nasasalamin sa kanyang mga tula ang marubdob na pagmamahal sa mga dukhang manggagawa. Kilala siya sa kanyang mga akdang nagpapakita ng kanyang pakikibaka para sa karapatan ng mga manggagawa at paglaban sa panunupil at katiwalaan. Ang kanyang mga akda ay tumatalakay sa mga isyong panlipunan, karaniwang nagpapahayag ng pagmamalasakit sa mahihirap at mga manggagawa. Ang kanyang tanyag na mga akda ay ang Luha ng Buhaya, isang nobelang tumatalakay sa pagsasamantala ng mga Panginoon ng lupa sa mga magsasaka. Sumunod na akda ay Mga Ibong Mandaragit, tumatalakay sa kolonyalismo at katiwalian. Kilala rin siya bilang makata ng makabayan at revolusyonaryong panulaan. Sumunod na makata noong panahon ng Amerikano ay si Inigo Ed Regalado. Siya ay anak ng isang tanyag na manunulat noong panahon ng mga Kastila sa sagisag na Udalaher. Isa siyang kilalang Pilipinong makata, novelista, mamamahayag at editor noong panahon ng panitikan sa wikang Tagalog. Isa siya sa mga pinakakilalang manunulat noong unang bahagi ng ika-20 siglo at itinuturing na isa sa mga haligi ng panitikang Tagalog.
Kilala si Regalado bilang isang makata at novelista na may malalim na ambag sa panitikang Tagalog. Ang kanyang mga nobela tulad ng Madaling Araw ay nagbibigay diin ng mga suliraning panlipunan at pagmamahal sa bayan. Aktibo rin siya sa pagsusulat ng mga tula na naglalarawan ng damdamin, kalikasan at buhay ng mga Pilipino. Sumunod si Ildefonso Santos, isang tanyag na arkitekto at landscape architect sa Pilipinas. Tinagurian siyang ama ng makabagong arkitekturang pangkalikasan. Dahil sa kanyang malaking ambag sa pagpapakilala at pagpapalaganap ng landscape architecture sa bansa. Kabilang siya sa grupo ng mga makata noong panahon ng balagtasan na nagtaguyod ng tradisyonal na anyo ng panulaan. Kilala ang kanyang tula na Gabi na nagpapakita ng talinghaga at damdamin ng isang karaniwang tao sa pang-araw-araw na buhay. Ang kanyang mga likha ay puno ng pagpapahalaga sa kalikasan, buhay, pamilya at pananampalataya. Sumunod ay si Teodoro E. Giner, isang kilalang Pilipinong landscape architect na kasama sa mga naunang nagsulong ng landscape architecture bilang propesyon sa Pilipinas. Isa siya sa mga tanyag na personalidad sa larangan ng panitikan noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Isa siyang bihasang manunulat ng mga tula, sanaysay at iba pang akdang pampanitikan. Ang kanyang mga akda ay tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng buhay Pilipino, kabilang ang kultura, lipunan at wika. Masigasig niyang itinaguyod ang wikang Tagalog bilang medium ng panitikan at edukasyon. Ginamit niya ang kanyang mga akda upang ipakita ang kagandahan at kayamanan ng wikang Tagalog. Sumunod ay si Sergio H. Panganiban, kilalang Pilipinong landscape architect na nag-ambag sa pagpapalaganap ng landscape architecture sa Pilipinas, lalo na sa panahon ng paglago ng profesyong ito noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Sumunod na makata sa panahon ng Amerikano ay si Valeriano Hernandez Peña. Kilalang-kilala siya sa tawag na Tandang Anong, at sa sagisag na Kintin Kulirat, ang kanyang pinakaobra maestra niya ay ang Nena at Neneng. Isa siya sa mga nangungunang manunulat noong panahon ng Kastila at Amerikano at ang kanyang mga akda ay nagbibigay daan upang umunlad ang nobelang Tagalog bilang isang mahalagang bahagi ng panitikang Pilipino. Sumunod na makata sa panahon ng Amerikano ay si Faustino Aguilar. Isa siya sa mga maagang novelista sa wikang Tagalog at naging mahalagang bahagi ng kilusang pampanitikan noong panahon ng mga Amerikano. Kilala siya sa pagsusulat ng mga nobelang may tamang panlipunan na tumatalakay sa mga isyong tulad ng kawalan ng hustisya, kahirapan at kolonyalismo. Ngayon ay kilalanin naman natin si Roman Reyes Guzman. Siya ay kilalang manunulat, makata at guro na naging kilala sa kanyang mga akdang pampanitikan, partikular na sa mga tula at kwento. Si Severino Reyes naman ang ama ng dulang Tagalog at may akda ng walang kamatayang dulang walang sugat. Ngayon ay dumako naman tayo kay Aurelio Tolentino, ang pinagmamalaking mandudula ng mga Kapampangan. Kabilang sa kanyang mga dulang isinulat ay ang Luhang Tagalog na itinuring niyang obra maestra at ang Kahapon, Ngayon at Bukas na siya namang ikibinalanggo. Sumunod ay si Julian Cruz Balmaceda, sumulat ng Bunganga ng Pating. Ito ang nagbigay sa kanya ng higit na karangalan at kabantugan. Itinaguyod niya ang paggamit ng wikang Tagalog sa panitikan at edukasyon. Isa rin siyang kritiko ng panitikan at marami siyang isinulat na sanaysay tungkol sa kahalagahan ng panitikang Pilipino. Bilang isang guro, nagturo siya ng panitikan at nagbigay ng inspirasyon sa mga kabataan na linangin ang kanilang kakayahan sa pagsusulat. Si Balmaceda ay kilala bilang isa sa mga haligi ng panitikang Pilipino dahil sa kanyang walang pagod na pagsulong ng kultura at wika ng Pilipinas. Naway naunawaan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw na ito. At narito ang aking mga inihandang gawain at pakisumitin na lamang po sa akin o kay Ginoong Vanillas o kaya naman ay kay Binibining Gumiran at hihintayin po namin ito hanggang bukas ng gabi.
11:59 p.m. Opinyon mo, isiwalat mo. Panuto, magbigay ng sariling opinyon base sa inilahad na tanong. At po yung tanong. Kung ikaw ay susulat ng isang tula, anong paksa o tema sa panahon ng Amerikano at Hapon ang pipiliin mo? Bakit? Para naman sa pangkatang gawain, hahatiin ang klase sa 3 pangkat. Ang unang pangkat ay Section D, ang Section E ang pangalawang pangkat at ang Section F ang pangatlong pangkat. Ang bawat pangkat ay gagawa ng isang haiku na may temang patungkol sa pag-ibig. Narito ang pamantayan ng inyong gagawing haiku. Ang tugma at sukat ay may kaakibat na 10 bahagdan. At kapag nakaangkla sa tema, may 10 bahagdan. Pag malalim ang gamit ng mga salita, may 10 bahagdan. Ito ay may kabuuan na 30 puntos. Para sa isa pang gawain, tinatawag na Venn diagram. Gamit ang isang Venn diagram, paghambingin ang panahon ng Amerikano at panahon ng Hapones. Narito rin ang pamantayan sa inyong gagawing Venn diagram, kaangkopan ng nilalaman 10 bahagdan, dami ng impormasyon 10 bahagdan na may kabuuan na 20 puntos. Ngayon ay may nakikita kayong ballpen o panulat sa inyong screen. Ano kaya ang kaugnayan ng ballpen sa ating tinalakay ngayong araw? Paano ninyo maihahalin tulad o kaya may uugnay yung ballpen sa ating tinalakay? Ang ballpen o ang panulat ay may ugnay natin sa paksang tinalakay sapagkat ang pagsulat ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng iba't ibang akdang patula na nagbibigay daan sa mga makata na maipahayag ang kanilang mga saloobin, damdamin at upang mailarawan ang kanilang mga nakikita o karaniwang nangyayari sa pamumuhay sa kanilang paligid. Yun lamang po at maraming salamat. Napakahusay naman talaga. Tama ang iyong sinambitan. Tandaan ninyo na lahat tayo may kakayahang makapagsulat. Ibig sabihin lamang nito, tulad ng mga makata, may kakayahan din tayong makapagpahayag ng ating saloobin, naiisip, nakikita at naririnig sa ating paligid. Ngayon, sino naman ang makapagbibigay ng kanyang natutunan sa tinalakay natin ngayong araw? Sino po makapaglalahat ng kanyang natutunan ngayong araw? Ang aking natutunan sa ating talakayan sa araw na ito bilang paglalahat ay sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, umunlad ang panitikang Pilipino, lalo na sa larangan ng tula. Maraming Pilipino ang natutong magsulat at magbasa sa Ingles dahil sa edukasyon. Ngunit patuloy na nagsulat ang mga makata tulad ni Jose Corazon de Jesus, Florentino Collantes at Lope K. Santos sa Tagalog. Karaniwang paksa ng mga kanilang mga tula ay pag-ibig, kalikasan at pakikibaka para sa kalayaan. Nang sakupin ng mga Hapones ang Pilipinas, ipinagbawal ang Ingles at itinaguyod ang Tagalog. Ipinakilala rin ang mga anyo ng tula tulad ng haiku at tanaga. Ang haiku ay maikling tula na may 3 taludtod, habang ang tanaga ay may 4 na taludtod na may sukat na 7, 7, 7, 7. Magaling! Nagagalak ako na marinig na meron kayong naintindihan o naunawaan sa ating talakayan. Tungo na tayo sa ating pagtataya. Panuto, isulat sa patlang kung saang panahon umusbong o nakilala ang mga sumusunod. Number 1, haiku. Number 2, dalit. Number 3, Lope K. Santos. Number 4, tanaga. And number 5, Joseng Batute. Pati po ito, pakisumiti po sa kung sino man po sa aming tatlo. At para naman sa inyong takdang aralin, isulat ang pagkakaiba-iba ng mga akdang patula sa iba't ibang panahon. Panahon ng propaganda, panahon ng himagsikan, panahon ng Amerikano at panahon ng Hapones.
At narito ang pamantayan ng inyong takdang aralin, nilalaman 10 bahagdan, pagkamalikhain 10 bahagdan, at sa kabuuan 20 puntos. Yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat!